Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So alamin natin ngayon yung kasalukuyang update at lagay ng ating panahon lalo na po sa mas lumalapit pa na epekto ng bagyong Paulo sa malaking bahagi ho ng North Luzon. Bago natin nalamin yan, ako yung makikiusap muna at maglalambing kahit ilike nyo lang yung video natin na ito para tumaas ang engagement natin at maabot yung mga kababayan natin sa update sa lagay ng ating panahon at sa panibagong bagyong Paulo. So simulan natin dito sa tinatawag natin na live weather track natin. So ipapakita ko sa inyo. So ngayon, eto ho no, unti-unti na pong lumalapit pa sa kalupaan po ng North Luzon ang bagyong Paulo. Inaasahan no na maglalandfall ito bukas ho, Friday ng madaling araw, umaga, at inaasahan na possible na ito'y magbigay ng pinsala sa mga lugar po na direkta nitong matatamaan. Huli hong namataan ng bagyong Paulo na may estimated pong data o layo 530 kilometers east of Infanta, Quezon, at maintain pa rin po ang lakas niya sa 75 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa may sentro or sa may gitna at bumubugso naman medyo malakas sa 90 kilometers per hour at pa westward ang kilos sa 20 kilometers per hour. Nagtaas na rin po at nagbigay na ng abiso ang Pag-asa sa signal number 1 at signal number 2. Alamin muna natin yung mga lugar po na apektado ng signal number 2 ngayon. Medyo madami din yung mga lugar na ito. So ang signal number 2 natin, merong warning lead time na 24 hours kasi yung mga kababayan natin nagsasabi bakit daw nakataas ang signal number 2 pero mainit ang panahon. Huwag kayong magmadali. 24 hours po yung warning lead time. Ibig sabihin sa loob ng 24 hours doon mararanasan or mararamdaman ang epekto ng signal number 2. Mga lugar po na apektado ng signal number 2 kasama dyan ang central at southern portion po ng Isabela. So maraming mga lugar yan mga kaibigan. Kasama rin ang northern portion po ng Quirino at kasama rin mga kaibigan ko ang Ifugao, northern portion po ng Aurora, eastern portion po ng Mountain Province, yung mga lugar ho na yan, northern portion ng Nueva Vizcaya. Yung mga lugar ho na yan sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 2. So mag-ingat tayo dahil ang signal number 2 ay may bilis ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Mamaya alamin natin yung iba pang detalye sa direktang paglandfall ng bagyong Paulo. Ang signal number 1 naman natin nakataas pa rin sa ilang bahagi ng Luzon na meron namang warning lead time na 36 hours. May pagbilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ang signal number 1 ay nakataas po sa ilang bahagi ng Cagayan, the rest ho ng Isabela, the rest ng Quirino, ilang bahagi ho ng Nueva Vizcaya, ang Apayao, Abra, Kalinga, the rest po ng Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion po ng Zambales, kasama rin dyan mga kaibigan ang Tarlac, Nueva Ecija, the rest ng Aurora, northern portion ng Bulacan. So malawak yan, kasama rin ang northern portion po ng Pampanga. Ilang bahagi ng northern portion po ng Quezon, kasama rin yan, kasama rin ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion po ng Camarines Sur at Catanduanes. Maraming mga lugar ang apektado ng signal number 1, so hindi pa naman niya actually sa ngayon nararamdaman. Pero sa loob ng 36 hours, diyan possible na maranasan o maramdaman ang epekto nito. So maghanda po yung mga lugar na direktang matatamaan po ng signal number 1 at signal number 2 ng bagyong Paulo. Etong bagyong Paulo ay maglalandfall po. Titignan natin dito. Meron tayong mga lugar na madadaanan niya time to time. So makinig ho kayong mabuti kung maaari, kung kaya nyo isulat, ilista ho ninyo yung mga lugar. Pwede nating i-share sa ating mga kakilala o ating mga kababayan. Mamayang gabi po ng alas 11 mga kaibigan ko, ngayong araw din po yan, 255 kilometers east of Baler, Aurora ang kanyang magiging lokasyon. At mas lalakas po siya sa severe tropical storm category sa 95 kilometers per hour. Pagdating naman po ng Friday ng alas 11 ng umaga ay nasa vicinity na po siya ng Santiago, Isabela. Ito na yung direktang paglandfall niya sa area ng Isabela, itong bagyong Paulo. So possible itong humina pag naglandfall sa kalupaan dahil sa interaction niya sa mga puno or sa lupa diyan po sa North Luzon na kanyang direktang tatamaan. Pagdating naman po bukas ng alas 11 ng gabi, 185 kilometers west of southwest of Sinait, Ilocos Sur naman ang kanyang magiging lokasyon.
At pagdating naman po ng Sabado alas 11 ng umaga, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility na mayroong lokasyon na 470 kilometers west of Sinai, Ilocos Sur pa rin po. Pero pag ito nakalabas na ng ating PAR, possible ito na pumalo sa pinakamalakas niya or sa typhoon category. So maging alerto tayo dahil kahit nasa labas ito ng PAR ng Sabado, yung trough extension ng kanyang hangin naman ang posibleng makaapekto sa malaking bahagi ho ng kanluran po ng Luzon. So maging handa na lamang tayo sa mga posibilidad na pwede pa pong mangyari. So ngayon nagtaas na rin po ng heavy rainfall warning sa mga lugar na maaapektuhan, lalo na po bukas po ng hapon. So ito yung dami ng pag-uulan. Ngayong hapon din, posible hanggang bukas ho ng hapon ang 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Aurora. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan naman po, sa may Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin, lalo na po bukas ng hapon sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Pangasinan, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at sa may Sorsogon. Yung karamihan ng mga lugar na aking binanggit ay nakataas ang signal number 1 at signal number 2. So bukas naman po ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, 200 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan sa Mila Union at sa may Benguet. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan naman po ang aasahan din natin dyan naman po sa may Aurora, sa may Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Pangasinan, Ilocos Sur at sa may Zambales. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Pampanga at sa may Bulacan. So kahit ito po ay direktang tatama o maglalandfall po sa North Luzon, hindi naman ito masyadong maaapektuhan ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas at Mindanao. Pero kung napapansin nyo yung trough or extension ng hangin na yan, yung umiikot na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds. Yan ho yung may impact na nagbibigay ng mga pag-ulan sa mga lugar na maaapektuhan ito. So kaninang umaga sobrang mainit ang panahon hanggang sa tanghali, pero ngayong paggabi hanggang bukas ho ay asahan natin ng masamang panahon sa mga lugar ho na aking binanggit. So maging alerto tayo dahil hindi man kalakasan ng bagyong Paulo, posible pa rin itong magbigay ng malakas na impact sa direktang mga lugar na tatamaan ito, lalo na sa may area po ng Aurora, yan sa may Isabela, mga lugar ho na yan na direktang tatamaan at tadaanan ng bagyong Paulo. So ngayon yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag nyo kakalimutan na kahit lang i-like nyo yung video natin para tumaas ang engagement at umabot sa ibang mga kababayan natin. Yan din kasi yung maitutulong ko sa inyo, no? Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.